Sa simula, nakita natin ang ating pangunahing bida, na ang pangalan ay Yojiri, kasalukuyang nasa isang school trip na nakasakay sa isang bus pero nakatulog na siya. Habang natutulog, si Yojiri ay nasa isang panaginip tungkol sa kanyang nakaraan, kung saan nakita namin ang isang mas batang bersyon ng kanyang sarili, na naglalakad sa isang koridor ng isang lihim na pasilidad sa ilalim ng lupa kung saan siya ay pinalaki bilang isang parang lab rat tulad ng ibang karakter sa mga anime. Nakikita namin ang mga bala na lumilipad sa lahat ng direksyon, ngunit ang ating bida ay parang si Neo mula sa Matrix at hindi nagbibigay ng kahit isang pansin tungkol sa mga bala na ito. Nagsisimula siyang tumawag sa kanyang tagapag-alaga, na tinatawag niyang kanyang ina. Kilala siya bilang Mrs. Asaka. Si Yojiri ay sobrang galit ngayon dahil may nangbihag sa kanyang ina habang nakatutok sa kanya ng baril. Sa sandaling ito, ang kanyang ina ay nag-aalala at sinabihan si Yojiri na manatili sa likod habang nagsasabi na siya ay nagsisisi sa bata. Sa sandaling ito, ang taong may baril ay nagsimulang pagtawanan ang batang talunan, at sinabi sa kanya na siya ay walang iba kundi isang walang silbing munting ulila na wala nang natitira. Bago pa lamang hilahin ng babae ang gatilyo, biglang tiningnan ni Yojiri ang kasuklam-suklam, di naman kagandahan na mukha ng salarin at gumamit ng espesyal na instant death ability, na nag-aalis sa buhay ng babae nang hindi man lang hinawakan ni Yojiri. Nagpagulat ito sa kanyang ina, si Asaka, at sa sandaling iyon, binalik ng anime ang mga eksena pabalik sa paglalakbay sa bus. Dito, isang babae na nagngangalang Tomochika ang sumisigaw kay Yojiri at sinabihan siyang gisingin ang sarili, habang ang bus na kanilang sinasakyan ay kasalukuyang napunta sa isang kakaibang mundo. Ngunit hindi pa rin magising si Yojiri. Ilang sandali pagkatapos, sa wakas ay nagising si Yojiri at tinanong si Tomochika kung ano ang nangyari habang siya ay natutulog. Muli siyang sumigaw sa kanyang mukha, at tinanong si Yojiri kung paano siya natutulog sa isa sa mga pinakatrahedya na pangyayari sa kasaysayan ng tao. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Yojiri na siya ay nasa ibang universo, dahil ang ilang dragon type na bagay ay kasalukuyang umaatake sa kanilang school bus, at marami sa mga mag-aaral ang naalis na ng nakakatakot na nilalang. Sinabi sa kanya ni Tomochika na ang wyvern or dragon thingy ay sobrang makapangyarihan, at mula nang sila ay mapunta dito, isa-isa itong naglalabas ng mga estudyante. Pagkatapos nito, hinanap ni Yojiri ang anumang makakaya niya upang takutin ang nilalang, kaya kinuha niya ang isang random na mikropono at ibinato ito sa nilalang, ngunit malinaw naman, hindi nito nagawang saktan ang wyvern, at ginawa lamang nitong labis na magalit ang dragon kay Yojiri, na malapit nang tapusin ang kanilang mga buhay sa ilang segundo. Habang naghahanda ito ng isang bowl ang apoy sa bibig nito, si Tomochika ay nakayakap kay Yojiri para sa mahal na buhay, pinipiga ang kanyang mga aset sa katawan nito. Ngunit nang malapit na silang atakihin ng Wyvern Dragon, tinitingnan lamang ni Yojiri ang dragon sa mismong mata, at sa loob ng isang segundo, ang higanteng nilalang ay bumagsak sa lupa at natapos na sa sarili nitong mundo ng ating pangunahing bida na nagmula pa sa Japan. Pagkatapos, sinabi niya kay Tomochika na may utang siya sa kanya para sa pagliligtas sa kanyang buhay, at pagkatapos niyang maglaro ng ilang Super Mario bilang isang ganap na boss, wala siyang dapat ipag-alala. Pagkatapos nito, sinabi ni Tomochika kay Yojiri na kung hindi niya itatabi ang Game Boy, hindi na niya hahayaang pigain muli ang kanyang malambot na asset sa kanya. Kaya itinago niya ito, at sinimula na ipaliwanag ni Tomochika kung ano ang nangyari sa kanilang paglalakbay sa paaralan. Dito, sinabi ni Tomochika kay Yojiri na habang ang bus ay patungo sa isang lagusan, sa sandaling lumabas sila sa kabilang dulo, nagbago ang buong tanawin, at nakarating sila sa isang magandang parang. Isang random na mayabang, at entitled na fairy goddess na nagngangalang Sayon ang nagpakita sa bus at tinanggap silang lahat sa kanyang mundo, na ikinagalit ng punong guro ng paaralan. Sa sandaling naamoy niya ang kamay ni Sayon, nawala siya sa manipis na hangin. Binabalaan niya ang lahat ng tao sa bus na ang kanyang kamay ay magpapawala sa sino man sa kanila, na tila ba hawak niya ang Thanos Gauntlet, at kung hindi sila makikinig, gagawin niyang ipaamoy sa ibang tao ang kanyang kasuklam-suklam na mga kamay at tingnan kung makakayanan ang amoy nito. Pagkatapos nito, sinimulan niyang kutsain ang buong klase sa bus at sinabi sa kanilang lahat na siya ay isang SSS rank level mage at ang pinakanalulupig na diyosa sa isla, at na ang kanyang anime power level ay higit sa 9,000 tulad ng kapangyarihan ni Krillin sa Dragon Ball.
Ngunit ni isa ay walang naniwala, na ikinainis ng Diyosa na si Sion, at sinabi niya sa kanila na ito ay matalino para sa kanila na paniwalaan ang kanyang mga sinasabi mula ngayon. Kung hindi, hindi sila magtatagal sa mundong ito. Pagkatapos niyang tawagin silang lahat ng isang grupo ng mga kasuklam-suklam na estudyante na walang uri ng mahiwagang kapangyarihan, sinabi niya na bawal ang mapunta sa kanyang mundo ng walang magic, dahil ang buong punto ng kakaibang mundong ito ay ang mag-level up, subukan ang bawat estudyante, at harapin ang pinakamalakas na nilalang gamit ang kanilang mahika upang makita kung sino ang magiging karapat-dapat na maging kahalili niya. Pagkatapos, pinakinang niya ang lahat ng tao sa bus kasama ang isang holographic stats screen, at sinabi sa kanila na magsisimula na ang mga laro, dahil ang una nilang pagsubok ay ang talunin ang makapangyarihang maka-Diyos na dragon, na wala pang nakayanang talunin. Ngunit nagreklamo si Tomochika sa Diyosa, sinabi na wala siyang screen ng stats at hindi rin siya kumikinang tulad ng iba pang mga estudyante. Napansin ni Tomochika kung paanong ang ilang iba ay hindi rin kumikinang, gaya ng sikat na babae sa paaralan na si Chizaki, isang lalaki na tinatawag na Kiryo, at syempre si Yojiri, na mahimbing na natutulog sa buong kaganapan na ito at walang ideya na siya ay dinala sa isang ganap na bagong mundo. Sinabi ng isa sa mga babae sa buong klase na malapit na ang dragon, at ang dragon ay tila lampas sa level 100 na ginagawa itong 100 beses na mas malakas kaysa alinman sa mga estudyanteng ito. Kaya natakot sila at hiniling sa Diyosa na muling magkatawang tao sila pabalik sa Japan. Gayunpaman, ang nakakainis na schoolboy ng klase, na nagngangalang Yamato, na nag-aakalang siya ang Carlos Yulo ng Japan, ay lumapit sa klase at sinabihan silang wala silang pagpipilian kundi alisin ang dragon, at kumpletuhin ang kanilang unang pagsusulit upang maging isang first class na salamangkero, na kung saan ay ang lahat ng gusto niyang gawin, lalo na dahil si Yamato ay likas na matalino sa pangkalahatang klase, na nagbibigay sa kanya ng malakas na lakas at kakayahan kahit nasa antas ng isa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, bumaba ng bus ang lahat ng may talento na individual upang hintayin ang enkwentro ng dragon, at sa huli ay tapusin ang halimaw upang makumplito ang unang pagsubok sa mundong ito. Gayunpaman, sinabi ni Yamato sa apat na weirdo na estudyante na hindi nabiyayaan ng anumang mahika na manatili sa bus dahil hindi nila maiwasang talunin ang anumang bagay sa mundong ito, at hineranggan niya ang pinto ng bus. Ang lahat ng iba pang mga mag-aaral na may talento ay pumunta sa kagubatan, at naghihintay na dumating ang nalulupig na dragon. Sa sandaling ito, nagpakita ang dragon, ngunit tulad ng alam natin, ginagamit ni Yojiri ang kanyang nakakabalisa na hindi patas na cheat skill, na nagbibigay daan sa kanya sa karaniwang isang one-punch man sa anumang bagay gamit lamang ang kanyang mga mata, na ginagawa siyang mas up kaysa kay Saitama mismo. Matapos makita ang halimaw na bumagsak sa lupa tulad ng isang mahinang mga halimaw, tinanong ni Tomochika si Yojiri kung siya ba ang pumaslang sa dragon ng ganoon nang hindi man lang ito hinahawakan. Ngunit itinanggi niya ito at sinabing wala siyang kinalaman dito, at sinabihan si Tomochika na wala man lang siyang mahiwagang kapangyarihan, dahil isa siyang lonely loser boy, kaya paano matatalo ng isang tulad niya ang isang dragon boss. Pagkatapos, naalala niya kung paano si Yojiri ang pinakawalang silbing estudyante na natutulog lang maghapon, kaya dapat totoo ang sinasabi nito. Pagbaba nilang dalawa sa bus may napansin silang lumilipad sa hangin sa itaas, at bumalik pala ang mga kaklase nila para tingnan kung natapos na ba ng dragon ang mga estudyante ng walang magic. Ngunit sa kanilang pagtataka, nasawi na ang dragon, at nakita nila ang bida-bida na nakakainis na si Tomochika at ang inaantok na si Yojiri sa ibaba. Pagkatapos nilang mapunta sa lupa, sinabi nila kina Yojiri at Tomochika ang tungkol sa kanilang mga call na mahiwagang kasanayan sa mundong ito, at bawat isa sa mga lalaking ito ay may partikular na papel na gagampanan. Ang chubby na lalaki na pinangalan ng Damien ay isang healer. Si Ryusok ay isang makapangyarihang bayani na nagliliyab ng apoy. At si Fukuhara ay isang necromancer. Galit si Damien na buhay si Tomochika, dahil hindi niya magawang paglaruan siya at gawing zombie gamit ang kanyang healing magic, at kasama ang necromancer, maaari niyang ibangon siya mula sa mga labi. Ngunit dito, ipinaliwanag ng bida-bidang lalaki kung paano siya bumalik lamang upang gamitin ang kakayahan ng necromancer kay Tomochika, napalakpakan ang kanyang mga pisngi pagkatapos nabuhayin siya mula sa mga labi, dahil hindi niya hahayaang hawakan siya nito sa klase or lumapit sa kanya. Kaya siguro hahayaan siya ng kanyang zombie version. Ngunit dito, sinabihan ni Tomochika ang lalaki na agad na umalis na tinawag siyang pinakamawalang modo na tao sa klase.
Kaya't ipinakita niya kung gaano siya kalakas kumpara sa kanya, ipinapakita ang kanyang nakakabalisa na kakayahan ng bowl ang apoy at nagbabanta kay Tomochika, humihiling na hayaan siyang makadate siya kahit minsan. Kung hindi, tatapusin niya silang dalawa. Ngunit sa sandaling iyon, sinabi ni Yojiri sa bida-bida na lalaki na siya ay talagang mas mahina kaysa sa iniisip niya, at itinuro ang kanyang daliri sa kanya, na nagsasabi sa kanya na masawi. Lahat sila ay nagsimulang humagalpak ng tawa at sa tingin kay Yojiri ay sinusubukan lamang silang pagtripan. Ngunit makalipas ang ilang segundo, agad na bumagsak ang lalaking may fireball at tinapos ni Yojiri nang hindi man lang siya nahawakan, na ikinagulat ng dalawa pang lalaki habang nasaksihan nilang napahamak ang kanilang kaibigan ng biglaan, at sa wakas ay itinikom niya ang kanyang malaking bibig. Ang kanyang kaibigang necromancer ay nagsimulang umiyak tungkol sa kanyang pagkawala, at kaya't hiniling niya sa tropa na healer na pagalingin ang kanilang kaibigan, ngunit itinuro ni Yojiri ang isang daliri sa lalaking necromancer, at siya ay napawi tulad ng lalaking may fireball. Ang natitira na lang ay ang chubby na healer na sumusubok na pagalingin ang kanyang dalawang kaibigan, ngunit hindi rin umuubra ang revivang or heal ang magic sa mga taong na-target ng kapangyarihan ni Yojiri. Pagkatapos sinabi ni Damien kay Yojiri kung gaano ka-unfair ang kanyang kapangyarihan, at na maaaring siya lang ang pinaka-overpowered na bagay sa buong anime universe, at dapat na nating tapusin ang anime recap na ito ngayon dahil si Yojiri ay maaari lamang mag-one hit ng kung ano ang gusto niya. Ngunit sinabi ni Yojiri sa kay Damien na may isang bagay talaga sa mundong ito na makakalaban sa kanyang instant na kakayahan, ngunit tiyak na hindi ito magiging siya. Pagkatapos siya sa wakas ay sumuko at sinubukang makipagkaibigan kay Yojiri, nilapitan siya ng may palakaibigang layunin. Ngunit alam ni Yojiri kapag may nagnanais na tapusin siya, at ipinaliwanag kung paano ang kanyang iba pang kapangyarihan ay isang espesyal na pakiramdam upang malaman kapag may gustong umatake sa kanya. Dahil dito, ang healer boy ay bumagsak sa lupa, at nakiusap siya sa Demon Lord ng mundong ito na burahin si Yojiri, dahil siya ay napakalakas para sa sinuman. Matapos tanungin ni Yojiri ang healer na si Damien kung bakit siya nasa sabik tungkol dito at kung ano ang isang Demon Lord, sinabi ni Damien kay Yojiri na hindi ito ang unang pagkakataon na siya ay muling nagkatawang tao sa mundong ito. Ipinaliwanag niya kung gaano katagal na ang nakalipas siya, at ang kanyang dalawa pang kaibigan ay ipinatawag dito sa kaharian ng isang tao upang talunin ang demonyong hari, ngunit nabigo sila. Kaya't sila ay pinabalik muli dito, ngunit tinapos na ni Yojiri ang kanyang buong tropa, kaya lahat sila ay wala ng pagkakataon. Gayunpaman, si Yojiri ay hindi naniniwala sa kanya, dahil hindi niya siya nakita at ang iba ay nawawala sa anumang araw ng paaralan. Ngunit sinabi sa kanya ng healer boy na ito ay dahil sa mahiwagang kaharian ay tila narito sila sa loob ng ilang buwan, ngunit habang naglalakbay sila pabalik sa Earth sa totoong mundo sa Japan, ilang oras lang sila nawala. Kaya pala parang nagsisinungaling siya. Gayunpaman, naghahanda si Yojiri na tapusin ang buong karera ng lalaking ito, ngunit nangako ang lalaki na magiging tapat niya siyang lingkod at gagabay sa kanya sa kabilang mundong ito, at tulungan siyang mahanap ang Demon Lord. Pagkatapos noon, sinabi ni Yojiri kay Tomochika na kakailanganin nilang tugisin ang Demon King na ito, at tapusin ito para makabalik siya sa kanilang mundo at sa wakas ay makapagpahinga na siya at makapag-relax sa kanyang mga video game at mga food trip, habang nanonood ng mga anime recaps. Gayunpaman, nagulat si Tomochika na tinutulungan siya ni Yojiri, at sinabi niya sa babae na pinoprotektahan lang niya ito, habang naaalala niya ang malambot na pakiramdam ng kanyang aset nang sinubukan niyang gisingin siya sa bus na labis na ikinagalit niya, gaya ng naisip niya na mabait siyang tao na walang ibang intensyon. Gayunpaman, gustong-gusto ni Yojiri ang malalaking aset tulad nating lahat at tiyak na isang taong may kultura. Sa kabilang banda, nakita namin si Sayo na nagre-relax sa kanyang kama, habang hinihintay ang kanyang attendant na si Rakiro na dumating upang mag-ulat sa kanya. Ipinaliwanag niya na 4 na tao ang nasawi sa unang pagsubok sa Sage kabilang ang 2 hindi pinagpala at 2 may hawak ng kakayahan sa S-rank. Saglit na ikinagulat ito ni Sayon, ngunit nagpa siya siyang ipagpaliban tulad ng pagpapaliban mo sa iyong mga takdang aralin at sinabi na dapat itong alalahanin bago humiga muli. Pagkatapos nito, nagpa siya sina Yojiri at Tomochika na pumunta sa kalapit na lungsod upang makita kung maaari silang makipagkita sa kanilang mga kaklase. Dumating sila bago isinara ang mga pintuan ng lungsod at nakapasok kahit na hindi nila alam ang wika ng mundong ito.
Hindi nagtagal, lumapit sa kanila ang isang matataas na opisyal, at lumabas na marunong siyang magsalita ng kanilang wika. Ipinaliwanag ni Yojiri na humiwalay sila sa kanilang grupo at ngayon ay naghahanap upang makipagkita sa kanila. Sinabi ng suplado na opisyal na inutusan siyang huwag makialam sa mga sage candidates, ngunit wala ring nagsasabi sa kanya na tulungan din sila. Sinabi niya na ang kanilang mga kaklase ay lumipat na sa kanilang susunod na destinasyon, at iyon lamang ang handa niyang ibigay sa kanila. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya kay Tomochika, at sinabi na siya lamang ang maaaring manatili sa kanyang lugar para sa gabi kung gusto niya. Ngunit agad na hinawakan ni Tomochika ang kamay ni Yojiri at tumakbo palayo doon, hindi nagpasalamat. Tinanong siya ni Yojiri kung ano ang nangyayari sa kanya, at sinabi niya na nag-aalala siya na ipadala siya nito sa underworld dahil sa kanyang walang modo na pag-uugali. Sinabihan siya ni Yojiri na huminto sa pag-arte na parang siya ay isang uri ng pumapaslang ng tao, ngunit sinabi ni Tomochika na siya ay nagulat na hindi niya alam na siya ay eksaktong ganoon. Sa pamamagitan nito, nagsimula silang tumingin sa paligid sa mga instruktor at mga tao sa mundo ng pantasya, hanggang sa makatagpo sila ng isang cute na catgirl na nagngangalang Mika, na nag-aalok na tulungan sila ng libre. Tinanong nila siya kung bakit niya ginagawa iyon, at ipinaliwanag niya na ang kanyang layunin ay makipag-date sa isang sage candidate, at iyon ang dahilan kung bakit sinisikap niyang maging kaibigan ang maraming mga kandidatong lalaki mula sa sage exam hanggat kaya niya. Sinabi niya na narinig niya na ang mga ito ay hilig kumanta para sa mga babaeng pusa na tulad niya, at kadalasan ay talagang makapangyarihan at mayaman din, kaya't siya ay nagpapasikat sa kanyang lahi at cute na mukha. Nagpa siya silang sumama sa kanya habang inililibot niya ang mga ito, at si Tomochika ay bumili rin ng isang bungkus ng mga damit. Ngunit sa pagsapit ng gabi, natatapos ito tulad ng inaasahan ni Yojiri, dahil nalaman nila na ang Catgirl ay bahagi talaga ng isang grupo ng mga bandido na nakapaligid sa kanila, at nagpaplanong ibenta sila bilang mga alipin ng stress relief. Matapos kumpirmahin na wala silang magagawa, sinimula ni Yojiri ang pagpaslang sa pamamagitan ng pagsasabi sa lahat ng nasa likod niya na masawi, at pagkatapos ay sinimulang piliin ang mga nasa harap niya ng paisa-isa sa pamamagitan ng pagsubok sa kanyang kakayahan sa kanila. Sinusuri niya kung maaari niyang gawin ang ilang bahagi lamang ng katawan na hindi paganahin sa halip na tapusin ang mga ito ng buo, at patuloy itong ginagawa hanggang sa ang Catgirl at ang pinuno ng mga bandido lamang ang naiwan. Pagkatapos nito, sinubukan niya ang ilang naantalang functionality sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na masawi, at hinahayaan silang tumakbo ng kaunti bago magsimula ang kakayahan at ipadala ang dalawa sa kanila kay Hades. Matapos silang tapusin, nagpa siya silang dalawa na tumungo palabas doon, ngunit napatigil sila ng mga kabalyero sa lugar. Tinanong sila ng kanilang kapitan na si Edelgard kung ano ang nangyari doon, at ibinunyag na nakita nila ang mga lalaking nakapaligid sa kanila na bumagsak sa sahig ng wala saan. Tinanong sila ni Yojiri kung bakit hindi nila sila tinulungan kung pinapanood nila sila, at ipinahayag ni Edelgard na pinaplano nilang sundan sila kapag nahuli sila at sinusundan ang mga lalaki na ito sa kanilang base at makuha ang kanilang pinuno. Sinabi rin niya sa kanila na huwag kumilos ng malaki dahil biniyayaan sila ng Saint Protection na ginagawang immune sila sa mga pag-atake ng mga ito. Pagkatapos, nagsalita ang kanyang vice captain at sinabi na ayon sa kanyang appraisal skill, ang dalawang ito ay walang blessings mula sa santo. Nang marinig ito, sinabi ng kapitan na mahirap paniwalaan na sila ang may pananagutan sa pagbagsak ng mga taong ito at hinayaan silang umalis. Humingi ng paumanhin ng vice captain sa naging gulo sa kanila, at ipinakita sa kanila ang isang magarbong hotel na matutuluyan upang ipakita ang kanyang pasasalamat sa pagpapatawad. Sa hotel, nag-book si Yojiri ng dalawang magkahiwalay na kwarto para sa kanila, at sa sandaling nasa kwarto, iniisip ni Tomochika kung interesado si Yojiri sa kanya ng romantiko. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Tomochika ng malamig na simoy ng hangin at tumangala upang makakita ng isang multo na lumulutang sa hangin. Sa una, nagpabigla ito kay Tomochika, ngunit pagkatapos ay pinagmasdan niyang mabuti ang mukha ng multo at iniisip kung siya ba ang kanyang nakatatandang kapatid na babae. Ngunit ang multo ay nagsalita at sinabi na siya ay tinatawag na Moko Moko, asawa ng anak ng tagapagtatag ng paaralan ng Dana at ang malayong ninuno ni Tomochika. Idinagdag pa niya na siya ang kanyang espiritu ng tagapag-alaga, at may tungkulin sa pagpapanumbalik ng dinastiya ng paaralan ng Dana.
Tinanong ni Tomochika kung bakit hindi siya nagpakita ng kanyang sarili ng mas maaga, na sinagot ni Mokomoko na natatakot siya kay Yojiri, dahil maaaring mawala siya kung mabigla siya at nagpas siyang alisin siya nang hindi sinasadya. Pagkatapos ay hiniling niya kay Tomochika na ipaliwanag ang kanyang pag-iral kay Yojiri sa susunod na araw, upang maipakita niya ang kanyang sarili ng hindi nababahala, at pagkatapos ay sinabi sa kanya na protektahan siya mula sa mga supernatural na banta, at na siya ang nagprotekta sa kanya mula sa pagkuha ng pagpapalang iyon mula sa Santorin. Dahil kapag tinanggap mo ito, nagiging papat ka sa kanya. Idinagdag pa ni Mokomoko na ang kanyang hiling ay bumalik si Tomochika sa kanyang tunay na mundo, at para maisakatuparan iyon, ipapasa niya sa kanya ang mga lihim na diskarte at kakayahan ng kanyang pamilya para makalaban din siya ng mag-isa. Kinaumagahan, bumaba si Tomochika at nakipagkita kay Yojiri at tinanong siya kung hahabulin nila kaagad ang kanilang mga kaklase. Maya-maya lang, lumapit sa kanila ang concierge at ipinakilala ang sarili bilang Celestina. Lumalabas na ang hotel na ito ay isang first-class na establishmento para sa mga mayayaman na nag-aalaga ng kahit ano, at lahat ng hinihiling nila sa kanila ay binibigay basta't kaya nilang bayaran. Si Yojiri ay humingi ng tulong sa kanya sa paghahanap ng kanilang mga kaklase, at binigyan niya sila ng mapa sa Royal Capital at 2 tiket para sa isang tren na papunta doon. Sinabi niya na, ayon sa kanilang network ng impormasyon, ang kanilang mga kaklase ay patungo sa kabisera sa pamamagitan ng kagubatan, habang pinapaslang ang mga lokal na halimaw upang magdagdag ng ilang antas. Ibinibigay din ni Yojiri sa kanya ang lahat ng kanilang ginto, at mahahalagang bagay para mamuhunan sa ilang anyo ng mga account na may mataas na ani, at naghahanda siya ng ilang item kabilang ang isang charger para sa switch ni Yojiri at mga pagsasalin upang matulungan din sila sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos nito, sumakay sila sa tren at tumungo sa kabisera. Sa kanilang paglalakbay, sinabi rin ni Tomochika kay Yojiri ang tungkol kay Mokomoko, at nag-relax sila. Sa kalaunan ay umupo si Tomochika sa tabi ni Yojiri habang pinapanood siyang maglaro, nag-iisip tungkol sa kanilang kaklase nang bigla siyang hinawakan ni Yojiri at yumuko, habang ang isang malakas na slash attack ay pinutol ang bubong sa kanilang mga ulo ng sabay-sabay. Ang konduktor ng tren ay nagsasabi sa lahat na huminahon at pumunta sa kanilang kaligtasan, habang nakikita nila ang isang robotang alien na tinatawag na aggressor na sumalakay sa kanilang mundo, na nakikipaglaban sa isang sage na nagngangalang Santero. Ang kanilang labanan ay mukhang kakaiba sa mundong ito, kung saan ang bawat isa sa kanila ay naghahadyos ng mga pag-atake sa malakas na antas sa isa't isa. Tinanong ni Tomochika si Yojiri kung tatapusin niya silang dalawa habang humaharang sila sa kanya, ngunit sinabi niya na hindi iyon dahilan para pumaslang ng tao. Sinabi ni Yojiri na kailangan niyang mag-set up ng isang malinaw na pamantayan, upang hindi siya humantong sa pagpaslang ng mga inosenteng tao para sa maliliit na bagay, tulad ng pagkainis sa kanya, dahil iyon ay hindi patas. Di nagtagal, ang Sage at ang labanan ng aggressor ay dinala sila malapit kay Yojiri, at ang Sage bilang ang isang uri na mayabang na lalaki, ay pumaslang ng maraming mga pasahero ng tren sa likod nila, na nagsasabi na sila ay collateral na pinsala lamang sa kanilang labanan, at sina Yojiri at Tomochika ay dapat nakayuko sa harap ng kanyang makapangyarihang sarili. Ito ay nakakainis kay Yojiri na sapat upang tapusin ang buhay ng Sage at kapag nakikita ito, ang aggressor ay talagang natatakot sa kanya. Siya ay ganap na sumuko sa harap ng pangunahing bida at nag-aalok na tulungan siya sa anumang paraan na magagawa niya. Tinanong siya ni Yojiri tungkol sa mga paraan upang bumalik sa kanyang orihinal na mundo, at sinabi ng robot na alam lang niya kung paano bumalik sa kanyang sariling mundo, at hindi siya maaaring dalhin doon dahil siya ay masyadong mapanganib para sa isa. Pangalawa, hindi pa niya dinadala ang tunay niyang katawan dito, kaya hindi niya talaga makuha ang mga bagay dito sa mundo. Gayunpaman, bukod pa riyan, sinabi niya kay Yojiri na kung mayroon siyang sapat na mana at tamang mga coordinate, tiyak na makakabalik siya sa kanyang totoong mundo. Sinabi ni Yojiri na ayos lang at sinabihan siyang gabayan siya kapag mayroon na siyang mana at mga coordinate, at masayang sumang-ayon ang robot. Para sulitin ito, humihingi din si Mokomoko ng armas na nagpapabago ng hugis mula sa robot para tulungan si Tomochika sa kanyang mga laban. Sa kabilang banda, nakikita natin ang mga kabalyero sa lungsod na kinuha ang isa sa mga tulisan na nawalan ng paningin matapos silang tapusin ni Yojiri, sa isang immortal vampire sage na nagngangalang Lani. Sinusubukan niyang pagalingin ang mata sa pamamagitan ng muling pagbuo nito mula sa simula, ngunit hindi pa rin ito na ibabalik ang paningin nito.
Sinusubukan din niyang gawing kanyang kampan ang tulisan sa pamamagitan ng pagkagat sa leeg nito, ngunit hindi pa rin iyon gumagana. Ngunit pagkatapos ay may pumasok sa kanilang silid, at ito ay lumabas na isang bayani na dapat na lumalaban sa mga halimaw at agresor. Sinabi ng bayani na si Ian na dapat niyang wakasan ang paniniil ng mga sage at gamitin ang kanyang espesyal na pag-atake na tinatawag na plane at dalawang pag-atake upang pasabugan ang buong lugar, ngunit hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala sa vampirang sage, habang sinasabi niya na kung napakadaling wakasan ang kanyang buhay, magiging mas mabuti ang mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng babaeng vampira na siya ay masyadong naiinip na harapin siya, at pinalayas lang siya sa kanyang tore nang hindi siya pinapaslang. Pagkatapos nito, sinabihan niya ang mga kabalyero na sundan si Yojiri at hanapin kung nasaan siya, at pagkatapos ay tumungo upang makipagkita kay Sage Sion at makipag-usap sa kanya tungkol sa taong may instant death ability. Sinabi ni Shia na mas gugustuhin niya kung hindi manghimasok si Lani sa mga pagsusulit ng Sage Candidacy, ngunit kung aalagaan niya ang kalamidad na tinatawag na darkness para sa kanya, pagkatapos ay papayagan niya ito. Sumang-ayon si Lani at sinabihan niya ang kapitan ng kanyang underlang army, na tinatawag na Immortal Core, Masayoki, na pumunta sa lungsod ng Hanabusa dahil maaaring kailanganin niya sila doon. Samantala, nakikita namin sina Yojiri at Tomochika na papunta sa pinakamalapit na lungsod mula sa kanilang pagkawasak ng tren, na nagkataong Hanabuse din. Ito ay lumalabas na isang medyo modernong lungsod na may matataas na skyscraper at mga construction na kahawig ng modernong Japan. Habang naglalakad, sinabi ni Moko na sa halip na protektahan ng mga pisikal na pader, ang lungsod ay napapalibutan ng isang proteksyon na hadlang na pumipigil sa mga halimaw. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa first class na hotel na inirekomenda ni Celestina sa kanila, at pagkatapos maglakad sa loob, nagkataon na nakasalubong nila ang isa sa kanilang mga kaklase na nagngangalang Yuki, na ngayon ay nakasuot ng ilang kakaibang damit. Tinanong siya ni Tomochika kung ano ang ginagawa niya doon dahil ang iba ay dapat ay nasa kagubatan pa rin at nagtatrabaho sa kanilang mga antas, ngunit sinabi niya na siya ay gumagalaw ng hiwalay sa kanila dahil mayroon siyang higit na mataas at mas mahusay na paraan ng pag-level up. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang harem ng mga bodyguard na binubuo ng 5 babae na pinili niya mula sa kanyang mga kasintahan. Nagtataka si Yojiri kung ano ang pinagkakaabalahan niya, at ipinaliwanag ni Tomochika na siya ay palaging sikat sa mga babae dahil sa kanyang kagwapuhan, ngunit tila may iba pang bagay na nangyayari dito. Sa sandaling iyon, lumingon si Yuki sa kanya at tinanong siya kung gusto niyang maging kanyang may bahay, na ginawa siyang tuyo kaya naninibugho sa kanya ang Sahara Desert. Tinanong niya siya kung ano ang dahilan kung bakit siya kumpiyansa, at ipinaliwanag niya na siya ay biniyayaan ng isa sa pinakamalakas na klase sa mundong ito na kilala bilang Dominator, na nagpapahintulot sa kanya na gawing kanyang mga lingkod ang mahihinang kalaban. Nang magkakasamang nagpapa-level si Yuki at ang iba pang mga kaklase sa kagubatan, sinubukan siyang iwasan ng lahat dahil sa kanyang klase, ngunit pagkatapos ay nilapitan siya ni Haruodo at ipinahayag na siya ay isang klase ng konsultant. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa mga nakatagong detalye ng kanyang kakayahan sa Dominator, at nagmumungkahi ng plano na nalaman niya pagkatapos manood ng anime na Shield Hero. Sinabi niya sa kanya na bumili ng mga mahihinang leveled na tagapaglingkod at pagkatapos ay gawin silang lumaban sa kanyang ngalan upang makakuha ng karanasan para sa pag-level up. Ang pyramid scheme na ito ng isang leveling na ideya ay sumasalamin sa kanya at sa kanyang pagnanais na magkaroon ng sariling harem, at ito ay humantong sa ganitong sitwasyon. Pagkatapos marinig siya, tinanggihan siya ni Tomochika at sinabing mananatili siya kay Yojiri, at pareho silang lumayo. Samantala, nakita natin ang vampire sage na si Lane na nakikipaglaban sa aggressor na tinatawag na Darkness. Nagpa siya si Yojiri na magpahinga at natulog ng 3 araw ng diretso, habang hinihintay siya ni Tomochika sa kanyang silid sa lahat ng oras na ito. Habang ginagawa iyon, sinabi sa kanya ni Moko ang tungkol sa isang taong nagbabantay sa kanya na may masamang hangarin, at nagpa siya siyang gisingin si Yojiri at sinabihan siyang pumunta sa kanyang silid. Si Yojiri ay lumabas at ginamit ang kanyang hostility detection hockey at pagkatapos ay inatake ang pinakamahinang bodyguard ni Yuki, si Erika, gamit ang kanyang instant death ability. Pagkatapos nito, pumasok siya sa silid ni Tomochika, at sinabi sa reception ng hotel na may isang babae na bumagsak sa pasilyo sa kanyang sahig.
Kasabay nito, nakikita rin natin ang Lion's Immortal Core na sumusugod sa kalye ng lungsod, binabangga ang mga sibilyan at ginagawa silang mga zombie, na ginagawa silang bahagi ng kanyang hukbo. Samantala, napansin ni Yuki na nawala na ang signal ni Erika, at nagtaka siya kung ano ang nangyari sa kanya at ipinadala niya ang dalawa sa kanyang mga bodyguard upang isecure si Tomochika, habang kini-clear ang isang-isang daang palapag na malalim na piitan sa pamamagitan ng paggawa ng mga talunang halimaw sa kanyang mga katulong. Sa kabilang banda, nagpa siya sina Yojiri at Tomochika na lumabas ng hotel upang maiwasan ang anumang pakikipaglaban kay Yuki, ngunit tinambangan sila ng kapitan ng kanyang bodyguard na si Rize, ang Ice Mage. Sinabi niya na naroon siya upang kunin si Tomochika at ini-freeze silang dalawa sa rock-solid na yelo, ngunit pinapas lang ni Yojiri ang yelo sa kanyang kakayahan at ginagawa itong nakakalungkot na madaling mabasag. Ito ay nagpagulat kay Rize, at sinubukan niyang gumawa ng isa pang spell, ngunit sinira ni Yojiri ang spell at pagkatapos ay sinira din ang kanyang staff, kaya napaluhod siya. Matapos siyang talunin, tinanong siya ni Yojiri kung maaari siyang gumamit ng mahika nang wala ang kanyang wand at kung mayroon pang iba pang mga wand na dinadala niya sa kanya. Sinabi niya na siya ay isang wand master at maaari lamang gumamit ng magic sa pamamagitan ng wand, at na siya ay nagdadala lamang ng isang maliit na ekstrang isa sa kanyang treasure chest. Sinabi rin niya sa kanila ang tungkol sa utos ni Yuki na hulihin si Tomochika, at sa sandaling iyon, inatake sila ng isang manika na gumagapang sa dingding. Ngunit pinabagsak ito ni Tomochika gamit ang kanyang mga kasanayan sa martial arts na nagpapakita dahil sa impluensya ni Moko Moko. Lumalabas na sila ang iba pang bodyguard ni Yuki na si Chelsea, at ang karamihan sa kanila ay pinabagsak ni Yojiri sa kanyang kakayahan din. Sa sandaling iyon, sinubukan ni Rize na atakihin sila sa pamamagitan ng sorpresa gamit ang isang maliit na wand na nakabalat kayo bilang isang hairpin, ngunit pinaslang siya ni Yojiri sa kanyang kakayahan. Pagkatapos noon, lumakad sila palabas para tumigil na rin si Chelsea sa pakikipaglaban, at binigay niya ang lahat ng impormasyong mayroon siya tungkol kay Yuki at sa kanyang plano. Nang makitang natatalo sina Rize at Chelsea, nagpa siya si Yuki na akitin sila gamit ang isang fleet ng mga ipis na kinokontrol niya gamit ang kanyang kakayahan sa klase ng Dominator, at ginawa silang atakihin ang dalawa. Ngunit ginagamit ni Yojiri ang kanyang observation hockey para hanapin siya at tinapos siya sa piitan. Sa kabilang banda, nakikita namin ang mga natitirang bodyguard ni Yuki na sina Euphemia at Stephanie, na nag-iisip kung ano ang dapat nilang gawin, dahil libre na sila sa kanyang kontrata. Nagpa siya si Stephanie na manatili sa tabi niya at umiyak saglit, habang si Euphemia ay lumabas ng piitan at nagtataka kung bakit napakaraming liwanag na pumapasok sa pasukan. Pagkatapos maglakad palabas, nakita niya ang sarili sa isang disyerto at pagkatapos ay lumingon upang makita ang dilim na bumabalot sa lungsod at nagiiwan lamang ng buhangin sa daanan nito. Natagpuan din niya si Lane na lumilipad sa kalangitan, habang sinasabi niya na ang kanyang mga pag-atake ay hindi gumagana sa walang anyo na kadiliman at nawala na siyang magagawa ngayon upang pigilan ito. Siya ay lumipad pababa at ginawaran siya ng pang-akit, ginawa siyang lingkod, at pinapasabi sa kanya ang lahat ng kanyang nalalaman. Samantala, sina Yojiri at Tomochika ay lumabas ng hotel at iniisip kung ano ang nangyayari sa labas, dahil ang lahat sa paligid nila ay naging zombie. May sumisigaw sa speaker na magsisimula na ang zombie party. Pareho silang nagpasya na tumakas sa lungsod, habang sinabi ni Lian kay Euphemia na gusto niyang malaman kung mapapaslang siya ni Yojiri sa kanyang kakayahan or hindi. Kasabay nito, nakita namin ang kapitan ng Immortal Corp na nakikipag-usap sa alkalde ng lungsod na nagngangalang Rei Oda, na lumabas na lingkod din ni Lane. Hiniling ni Masayoki kay Rei Oda na ibigay ang susi ng lungsod. Ito ay isang utos mula sa Sage Lane. Pagkatapos ay ginagamit niya ang mga pampublikong tagapagsalita upang sabihin sa mga buhay na tao ng lungsod na hinahanap niya ang dalawang taong ito, na ipinapakita ang mga larawan ni Yojiri at Tomochika sa lahat ng mga screen sa lungsod. Sinabi niya sa kanila na kung gusto nilang mabuhay at hindi maging mga zombie, dapat nilang igalaw ang kanilang mga sarili, dahil tinatakan din niya ang bayan ng hadlang gamit ang susi. Nagagalit talaga dito si Rei Oda dahil sinisikap niyang umunlad ang lungsod na ito, ngunit wala na siyang magagawa laban sa utos ni Lane ngayon. Dahil lahat ng mga tao ay pinaghahanap na sila ni Tomochika, nagpa siya si Yojiri na magtungo sa plaza ng lungsod upang makipag-deal kay Masayoki mismo. Pagdating doon, sinabi niya sa kanya na ibaba ang barrier, dahil gusto nilang sumakay ng tren at pumunta sa Royal Capital.
Ngunit tinanong sila ni Masayoki kung alam ba nila kung anong uri ang sitwasyon nila, habang pinalalaki ang kanyang hukbo ng mga undead na sundalo. Sinabi niya na ang mga nasawi na ay hindi maaaring tapusin, ngunit nais lamang ni Yojiri na masawi din sila, gamit ang kanyang up na kakayahan. Dahil dito ay talagang nabigla si Masayoki, at tinanong niya kung paano iyon posible. Ipinaliwanag ni Yojiri sa pinaka-alpha male na paraan na siya ang magpapasya kung ang isang bagay ay nasawi or hindi. Nang marinig ito, nagalit si Masayoki at sinabi na walang paraan na may ganitong kalakas na kakayahan sa mundong ito, habang nagsisimula siyang magbago sa kanyang vampire werewolf mode. Ngunit tinapos lamang siya ni Yojiri sa pagitan ng kanyang monologue transformation, na sinasabi na hindi niya kailangang maghintay para sa talunang werewolf sa anime upang tapusin ang kanyang mga transformation. Pagkatapos nito, lumingon siya kay Rei Oda at tinanong siya kung maaari niyang gawing tama muli ang hadlang, at tinanong siya kung bakit hinahabol sila ng lahat. Ipinaliwanag ni Rei Oda na sila ay nasa mga lupaing kontrolado ng Sage Lane, at hindi niya alam kung bakit siya nakikialam sa pagsusulit sa kandidatura ni Sage Chien. Pagkatapos, napansin nila ang mga tao sa lungsod na naglalakad palapit sa kanila na parang sinapian sila ng kung ano. Sinabi ni Moko na mukhang kinokontrol sila gamit ang isang uri ng espiritual na link, at sinabi ni Rei Oda na kung ganoon ang kaso, dapat niyang maprotektahan sila gamit ang hadlang ng lungsod. Ngunit sa kanyang katakutan, hindi gumagana ang hadlang, at parang si Lane ang nakikialam dito. Sa pamamagitan nito, sinimulan ng mga sibilyan ang pag-atake kay Yojiri at nagsimulang bumagsak sa paligid niya tulad ng mga nasawi na gamo-gamo, dahil ang kanyang kakayahan ay automatikong nagpapadala sa kanila sa underworld. Napansin ni Yojiri kung gaano kahirap para sa alkalde ang makita silang masawi, at sinabihan siyang lumapit sa kanya maliban kung gusto niyang masaktan sila. Sinabi niya na parang may sumusubok sa lawak ng kanyang kakayahan, at kung paano nangyari sa kanya ang isang katulad na bagay sa nakaraan. Kasabay nito, nakikita namin si Lane na nakatingin sa lungsod mula sa malayo kasama ang kanyang bagong nakuhang lingkod. Habang papalapit ang darkness sa kinaroroonan ni Yojiri, gumawa siya ng kopya ng kanyang sarili nang wala ang mga alaala ni Yojiri at sinabihan siyang umakyat sa langit at magparami, at pagkatapos ay atakihin ang lungsod kung makakita sila ng hindi pangkaraniwang nangyayari, tulad ng pag-atake ng kadiliman or biglaang naglalaho. Sinabi niya na dahil ang mga kopyang ito ay walang memorya ni Yojiri, ang kanilang mga pag-atake ay hindi dapat bumuo ng anumang uri ng puot sa kanya. Kahit na mahanap niya ang mga ito gamit ang kanyang observation hockey, tulad ng natagpuan niya si Yuki, hindi niya dapat saktan ang kanyang tunay na katawan, dahil iba ito sa mga clone. Sa kabilang banda, nakikita namin si Yojiri at ang iba pa na napansin ang kadiliman na papalapit sa kanila at ginagawang buhangin ang lahat ng mahawakan nito. Ang bawat tao ay nagtataka kung paano ito haharapin, ngunit sinabi ni Yojiri na gagawin niya itong masawi gamit ang kanyang kakayahan at gawin ang kadiliman na mawala sa manipis na hangin. Ngunit biglang, ang mga pulang meteorite na pag-atake ay nagsimulang umulan mula sa langit at sinisira ang lungsod. Ginamit ni Tomochika ang kanyang matalas na paningin at sinabi na para silang isang may pulang buhok na babae na nakasuot ng pulang damit, at kinumpirma ni Rei Oda na ito ay si Lane at nagtataka kung bakit niya ginagawa ito, na nawawala ang lahat ng paggalang sa kanya. Nagtataka sila kung paano haharapin ang pag-atake na ito ngayon, at sinabi ni Yojiri na sila ay masyadong mabilis para makita niyang gamitin ang kanyang kakayahan, at wala rin silang anumang puot na matutunton niya. Kung maaari lang nilang lapitan siya ng direkta, magagawa niyang atakihin siya pabalik gamit ang kanyang kakayahan. Iminumungkahi ni Rei Oda na magtungo sila sa open park area, na malamang nasusunod na aatakihin, ayon sa data na sinusuri niya salamat sa kanyang kasanayan sa bird's eye view na nakuha niya mula sa pagiging mayor. Pagkatapos ay ipinadala niya sila sa parke gamit ang kanyang autoridad bilang alkalde ng lungsod, at nawala sandali bago sila inaatake ng kopya ni Lane. Napansin ito ni Tomochika sa tamang oras para mahanap siya ni Yojiri at tapusin siya gamit ang kanyang kakayahan. Ipinagtanggol din sila ni Tomochika laban sa pagsabog gamit ang mga kapangyarihan ni Moko, at ang material na nagbabago ng hugis na nakuha nila mula sa higanteng robot aggressor. Sa kabilang banda, nakita namin si Lane na nakikipag-usap kay Yuki habang inihayag niya na ang lahat ng kanyang mga puppet ay natalo gamit ang kakayahan ni Yojiri. Sinabi niya na ngayon ay kailangan lang niyang lumikha ng mga puppet na may iba't ibang mga alaala, upang hindi niya matarget ang mga ito ng sabay-sabay.
Ngunit sa kanyang pagtataka, ang kanyang tunay na katawan ay pinaslang sa kanyang tahanan, na humantong sa kanyang kabuuang pagkasawi. Ngunit bago siya bumagsak, gamaan ang pakiramdam niya, dahil ito ang magiging paraan niya para magkaroon ng bagong buhay gamit ang isa sa kanyang mga pang-eksperimentong katawan na nilikha niya ng biolohikal, nang walang anumang alaala sa kanya. Sa sandaling iyon, nakita namin ang isang babae na may kulay rosas na buhok na nagising sa isang kabaong sa isang lugar sa isang mansyon. Kinuha niya ang isang projection stone na may huling mensahe ni Lane na nakatala dito. Sinasabi sa kanya ng mensahe kung sino siya, kung paano niya gustong mamuhay ng sarili niyang buhay, at kung paano wala siyang anumang alaala upang maiwasang maapektuhan ng kakayahan ni Yojiri. Bumalik sa bayan, nakita namin sina Yojiri at Tomochika na bumabalik kay Ryoda, habang isiniwalat nila na natalo nila ang Sage at tinanong siya kung nakakaabala ba ito sa kanya. Sinabi ni Ryoda na wala siyang paggalang sa isang taong nanakit sa kanyang mahalagang sibilyan, at binibigyan sila ng sasakyang pangmilitar upang maglakbay patungo sa Royal Capital. Sa kotse, tinanong ni Tomochika si Yojiri kung hindi ba siya dapat ang magmamaneho, ngunit sinabi niya na lagi niyang nababangga ang kotse habang naglalaro ng mga laro ng karera, na dahilan kung bakit si Tomochika ang mismong nagmaneho. Sinabi ni Moko na dapat ay marunong siyang magmaneho at magpatakbo ng lahat ng uri ng mga sasakyan, at armas salamat sa kanyang likas na talento bilang tagapagmana ng paaralan ng Daynet, na walang saysay sa kanya, ngunit sinasabayan lang niya ito. Habang nangyayari ang lahat ng ito, makikita natin ang isang maliit na sulyap sa kung ano ang ginagawa ng iba pang Sage na candidate. Sa kagubatan, tinapos ng kandidato ng klase ng samurai na nagngangalang Ryoko ang isang halimaw sa buong araw at bumalik sa kanyang kampo, kung saan nahanap niya ang estudyante ng American Ninja class na si Carol, na hawak ang kanyang telepono sa kanyang mga kamay. Tinanong niya siya kung ano ang ginagawa niya sa kanyang kampo gamit ang kanyang telepono, at ipinaliwanag ni Carol na natagpuan niya itong nawala sa kakahuyan at narito upang ibalik ito. Inihayag din niya na kinuha niya ang kalayaan na dumaan sa kanyang mga aplikasyon upang makita kung ano ang kanilang ginagamit upang subaybayan si Yojiri. Lumalabas na pareho silang mga espesyaliya ng gobyerno mula sa Japan at Amerika, ayon sa pagkakasunod na sumali sa klase ni Yojiri upang bantayan siya. Gumagamit na ng satellite ang mga Amerikano para mabantayan siya sa totoong mundo, ngunit wala itong silbi sa mundong ito. Kaya naman tinitignan ni Carol ang gamit ng mga Hapon, sila ang may physical custody sa kanya. Binuksan ni Ryoko ang kanyang aplikasyon, at sa kanyang takot, isang alerto ang lumabas na nagsasabing ang unang pinto ng Alpha Omega ay nagbubukas. Sa kabilang panig ng mapa, nakikita namin si Tomochika na nagmamaneho na parang baguhan habang lumiliko siya sa nakakalibang na daanan ng bundok upang marating ang kabisera. Sa kalaunan ay nakatagpo siya ng isang higanteng bato sa kanilang daan at nagpas siyang huminto, habang nakatingin kay Yojiri, na kahit papaano ay mahimbing na natutulog kahit na ang lahat ng kanyang pagsigaw sa nakakabalisa na biyaheng ito. Sa sandaling iyon, makikita natin kung ano ang pinapangarap ni Yojiri, habang nagbabalik tanaw kami sa kanyang pagkabata noong unang nakilala siya ng office lady na ito at binigyan siya ng kanyang pangalan, Yojiri, at tinuruan siya kung paano makipagkamay sa ibang tao. Ang babaeng ito ay tinatawag na Asaka Takato, at nakita siyang pumipirma sa isang form ng kasunduan habang nagbibigay ng panayam para sa isang espesyal na trabaho. Sinasabi ng kasunduan na hindi siya magrereklamo kahit na siya ay masawi sa panahon ng kanyang termino. Sa una, nagpasya siyang lumayo sa halip na pirmahan ang kanyang kaluluwa sa isang demonyo, ngunit ang tagapanayam, si Yukio, ay namamahala na kumbensihin siya sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na makakakuha siya ng mga benepisyo sa pagre-retiro kung papayag siya dito. Matapos lagdaan ang kasunduan, tinanong niya kung sila ay isang uri ng sobrang lihim na masamang organisasyon or isang bagay, ngunit sinabi ng mga siyentipiko na sila ay isang kagalang-galang na asosasyon na nagsasagawa ng mga espesyal na eksperimento ng tao para sa pagpapabuti ng kanilang lipunan. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na ang kanyang trabaho ay ang pag-aalaga ng isang halimaw. Tinanong siya ni Asaka kung ano ito, ngunit sinabi ni Yuki na hindi pa niya ito nakita sa kanyang sarili at ang alam niya ay maaari itong pumaslang ng sinuman sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Ang codename nito ay Alpha Omega, at inaakala nila na sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong edukasyon at pangunahing sangkatauhan dito, maaari nilang mapigilan ito sa pagpuksa sa lahat ng anyo ng buhay mula sa mukha ng planeta.
Sinabi niya sa kanya na mayroon siyang lisensya ng guro, kaya siya ang tamang tao para dito. Pagkatapos ay dinala niya siya sa isang silid sa ilalim ng lupa, at sinabi sa kanya na hindi siya maaaring lumampas sa linyang ito at ang lahat ng gusto niyang malaman tungkol sa trabahong ito ay nakasulat sa manual na ito bago umalis doon. Matapos makuha ang lahat ng kailangan niya, pumasok si Asaka sa silid at binuksan ang napakalaking vault gate gamit ang kanyang card key, at nalaman na nasa isang uri siya ng artificial na nilikhang pasilidad na may natural na hitsura na kalangitan at background na tanawin din. Tinitingnan niya ang manual upang mahanap ang bahay kung saan dapat nakatira ang halimaw na ito, at pagpasok sa loob, nakita niya lamang ang isang batang lalaki na nakaupo sa sala. Ito ay talagang nagpapagalit sa kanya, at sinabi niya na ito ay katawa-tawa na ikulong ang isang bata sa isang lugar na tulad nito. Inilabas niya siya at sinabihan siyang laruin ang mga tadpoles or kung ano paman, ngunit napansin ng bata ang isang anino na demonyo sa likod niya at pinaslang ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Sinasabi niya sa kanya na ang mga bagay na ito kung minsan ay pumupunta doon upang salakayin siya, ngunit wala itong dapat ikabahala. Tsaka malapit na ding magdilim kaya kung ayos lang sa kanya ay mas gusto niyang maglaro bukas imbes na ngayon. Napatahimik si Asaka nang marinig ang lahat ng ito, at kinamayan niya ito at ipinakilala ang sarili sa pangalan. Tinanong niya ang kanyang pangalan, at sinabi niya na tinatawag nila siyang Alpha Omega dito, at bago siya dumating doon, tinatawag nila siyang Panginoong Akakashi. Maya-maya pa'y narinig nilang dalawa ang pagungal ng kanilang mga tiyan, at nagpas siyang pumasok sa loob at kumuha ng makakain. Napagtanto ni Asaka na kailangan din niyang magluto, ngunit bilang isang babaeng hindi pa handang mag-asawa, siya ay natapos sa paggawa ng ilang instant ramen habang ang bata ay naliligo. Habang kumakain sila, tinanong siya ni Asaka sa pangalan na itinatawag sa kanya ng kanyang ina, ngunit hindi niya alam kung ano iyon, kaya pinangalanan niya ang kanyang sarili at binigyan siya ng pangalang Yojiri Takato, na talagang nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos ay tinuturuan niya siya kung paano magpakilala sa pamamagitan ng pakikipagkamay at pagsasabing, "Nice to meet you." Sa sandaling iyon, nakita namin si Yojiri na Jin Aisang ni Tomochika, na nagsabi sa kanya na sila ay nakatagpo ng isang dead end. Pareho silang nagpasya na kumuha ng ibang ruta at bumalik, ngunit ang kotse ay nakasalubong ng isang maliit na dragon pabalik. Pareho silang bumaba sa kotse, at tinapos ni Yojiri ang halimaw bago lumabas ang isang fleet ng mga dragon at nagsimulang lumipad patungo sa kanila. Tinapos din silang lahat ni Yojiri, at pagkatapos nito, nakasalubong nila ang isang Golden Lightning Dragon na nagsasabing pumasa sila at nagsimulang lumipad palayo. Ngunit pinigilan ito ni Yojiri at sinabihan itong bumalik at sabihin sa kanila kung ano ang ibig sabihin yun or kung hindi ay tatapusin din niya ito kaagad. Ang dragon ay bumalik at nag-transform sa isang maliit na bata, at ipinaliwanag na sinusubukan niya sila upang makita kung sila ay karapat-dapat na maharap ang Swordmaster. Tinanong nila siya kung sino ang Swordmaster na ito, na ikinagulat niya habang iniisip niya na naroon sila para kumuha ng pagsusulit ng Swordmaster. Sinabi nila sa kanya na papunta lang sila sa kabisera ng hari at naligaw kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Adela at nag-aalok na tulungan sila kung pumayag silang puntahan ang Swordmaster kasama niya. Pagkatapos sumang-ayon, dinala niya sila sa isang misteryosong kagubatan kung saan tinitipon ng Swordmaster ang lahat ng mga kumuha ng pagsusulit. Doon, nakilala nila ang matandang lalaki na nagngangalang Yurabi, na nag-anunsyo na kung sa 10 minuto ay wala ng kalahati sa kanila, lahat sila ay mabibigo, na minarkahan ang pagsisimula ng isang napakalaking battle royale. Ang unang nahiwa at matapos ay ang malas na talunan na ito, na sinusundan ng isang grupo ng iba pa, kabilang ang isang makulimlim na grupo ng mga salamangkero na ipinadala ni Yojiri sa impyerno gamit ang kanyang kakayahan. Pareho rin silang ipinagtanggol ng isang matuwid na kabalyero na nagngangalang Rick, at namamahala upang iligtas ang beta loser na naputol sa kalahati, na pinangalanang Lainel, salamat sa isang espesyal na bato na tinatawag na Apology Stone na nagbibigay sa kanya ng mga random na kapangyarihan at buffs. Pagkatapos nito, lahat sila ay tumungo sa susunod na destinasyon ng pagsubok, at ipinaliwanag din ni Lainel na nakuha niya ang mga batong ito mula sa isang diyosa upang makabawi sa malas na kanyang dinaranas. Sinasabi niya na nakakakuha siya ng mga bagong bato tuwing gabi, at ang mga batong ito ay maaaring gamitin upang ipatawag ang mga random na item at epekto sa pamamagitan ng isang gacha system. Habang papalapit sila sa kanilang susunod na destinasyon, ang miasma sa lugar ay nagsimulang lumala ng mapanganib, at pinasok pa nito si Lainel sa lupa.
Ngunit pagkatapos napansin ni Moko na ang miasma ay biglang naglaho, at nagtataka siya kung ano ang sanhi nito habang nakikita naming kakaiba ang pagkilos ni Yojiri. Pagkatapos nito, tumungo sila sa tore kung saan ipinakita sa kanila ni Yurabi ang isang higanteng silang spell kung saan ang Dark King ay seliado sa loob nito kasama ang sinaunang Swordmaster, na pinasadahan ang kanyang espada sa kanilang dalawa habang tinatakan sila sa selyong ito kung saan ang oras ay napakabagal. Ipinaliwanag ni Yurabi na tungkulin nila bilang Swordmaster na talunin ang Dark King kapag siya ay napalaya, ngunit pagkatapos ay isang salamangkero na babae ang nagpahayag ng kanyang sarili at naghagis ng napakalaking bowl ang apoy sa Dark King, na nagsasabing matatalo niya ito minsan at magpakailanman. Ngunit ang spell ay nagiging stagnant sa time seal, at napagtanto niya kung gaano siya kawalang isip. Sinabi ni Rick kay Yojiri na ang mage ay tinatawag na Frederica, at siya ang kanyang kaibigan na nagsabi sa kanya na kumuha ng pagsusulit sa Swordmaster sa unang lugar. Pagkatapos nito, sinabi ng mga taga-suri sa lahat na kailangan nilang maabot ang ibabang palapag ng tore habang tinatalo ang mga halimaw, at tapusin ang iba't ibang gawain upang makakuha ng mga puntos. Kailangan nilang kumita ng 100 puntos sa loob ng susunod na 20 na oras, at makarating din sa ibaba ng tore upang i-clear ang pagsubok. Samantala, tumingin si Tomochika sa Dark King at tinanong si Yojiri kung kaya rin niya itong tapusin or hindi, at may sinabi si Yojiri sa kanya na talagang ikinagulat niya. Matapos siyang marinig, nagpasya silang dalawa na magmadaling bumaba sa tore at sumama kina Rick at Lionel at bumaba. Salamat sa lahat ng nauuna sa kanila, nakakalakad sila ng hindi nababahala tungkol sa maraming halimaw at bitag, ngunit nagawa pa rin ni Lionel na mapaslang ang sarili mula sa isang bitag ng arrow. Ang kanyang mga apology stone ay tumutulong sa kanya sa lahat ng ito gaya ng dati, at nakatagpo pa nila ang isa sa mga kabalyero ng banal na hari na nagngangalang Teresa, na dapat ay nasasakupan ni Yurabi, ngunit siya ay naging rogue matapos pumaslang ng napakaraming tao sa panahon ng pagsubok at ay ngayon ay nasa killing spree. Medyo nakipagpunyagi si Rick sa kanya, at mukhang magpapakita sila sa atin ng isang epikong labanan, ngunit pinigilan ni Yojiri ang lahat ng ito gamit ang kanyang kakayahan at sinabihan ang lahat na magmadali. Pagkatapos nito, nakarating sila sa ika-998 na palapag na lumalabas na isang ligtas na lugar na may maraming silid na mapagpahingahan din ng mga kalahok. Lahat sila ay nagpasya na pumunta sa kanilang sariling mga paraan mula dito. Nagpasya si Rick na maglakad pasulong, nagpasya si Lionel na magpahinga hanggang hating gabi upang makakuha ng mga bagong bato, habang si Tomochika at Yojiri ay nagpasya na matulog ng mabuti. Sa hating gabi, nakakuha si Lionel ng isang espesyal na kaganapan sa anibersaryo na nakuha mula sa kanyang gacha system, at pinamamahalaang ipatawag ang Diyosa na tumawag sa kanya sa mundong ito at nagbigay sa kanya ng mga apology stone. Sinabi niya na naruroon lamang siya upang tingnan siya at pagkatapos ay umalis siya, habang sina Yojiri at Tomochika ay natutulog lamang sa iisang kama. Kinaumagahan, pagkagising nila, nakita nila si Moko na kalahating nakadikit sa dingding, at sinabi niya na may isang bagay na nagpapahigop sa lahat ng kaluluwa sa tore patungo sa tuktok. Tinulungan siya ni Yojiri sa pamamagitan ng pagpaslang sa mekanismo ng pagsipsip, at pagkatapos ay sinabihan si Tomochika na ihanda ang sarili dahil mula sa puntong ito ay tatapusin niya ang lahat ng walang pinipili dahil sila ay nasa isang lugar ng panganib. Sinabi ni Tomochika na ayos lang at na siya ay pinatibay na ang kanyang mga ugat, at na hindi siya sapat na mapagkunwari upang sisihin siya habang ginagawa niya ito upang iligtas siya. Ang pagdinig nito ay talagang masaya si Yojiri sa loob, at siya ay nahihiya at namumula at sinabi na siya ay nagugutom, at nag-order sila ng ilang room service para sa kanilang pagkain. Sa kabilang banda, nakikita natin ang isang sage na nagngangalang Hayanosi na lumalaban sa isa pang summon sage na nagngangalang Rikuto, na tumalikod sa kanyang mga tungkulin bilang isang sage pagkatapos na dumating sa mundong ito at nagtatag ng isang komunidad ng Beastkin sa kagubatan, at nagpas siyang manirahan doon ng mapayapa. Ang trabaho ni Hayanosi ay pumaslang sa mga sage at sage candidate na tumalikod sa kanilang mga tungkulin at nagtataglay ng kapangyarihang tinatawag na Just World na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang mga kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa kanyang sarili at sa iba sa pinakamataas na antas. Pinaslang niya si Rikuto, at sinabi sa kanya ng kanyang punyal na ang kanyang mga susunod na target ay ang sage na kandidato na sina Yojiri at Tomochika, at sinabihan siyang tumungo sa kanila.
Sa kanyang paglalakbay, nauwi siya sa paghabol ng isang chubby na lumabas na walang iba kundi si Damien, na gumagala sa kagubatan mula noong episode 1 kasunod ng mga utos ni Yojiri. Naalis niya kahit papaano ang kanyang servant collar at ibinunyag na siya ay kinuha ni Rikuto, ngunit ngayong nasawi na siya, gusto niyang sundan si Hayanoshi at nakiusap na hayaan siyang maging alipin niya. Sa pamamagitan nito, pareho silang tumungo sa kinaroroonan ni Yojiri at nakasalubong ang gintong dragon mula kanina. Nag-aalala si Damien na hindi matatalo ni Hayanoshi ang dragon, dahil pinapayagan siya ng kanyang kakayahan na harapin lamang ang mga cheat skills na natatanggap ng ibang mga taga-mundo. Ngunit sinabi niya na maaari siyang makagambala sa anumang natural na kababalaghan at gawin itong tulad ng pinaniniwalaan niya, ngunit hindi ito gagana kung ang kanyang target ay may sapat na mataas na defense stats. Pagkatapos ay hindi niya pinagawang lumipad ang dragon dahil napakalaki nito, at bago pa niya magawa ang marami pa, isang aggressor na ang pangalan ay Hedgehog ay nagpakita sa lugar at pinaslang ang dragon gamit ang kanyang matalas na espada. Pagkatapos nito, naglalaho ito pabalik sa malayo habang ipinapakita ang daan patungo sa tore ng Swordmaster kay Hayanoshi. Samantala, sina Yojiri at Tomochika ay dumaan sa halos kalahati ng tore hanggang sa makasalubong nila ang isang lalaking pilak ang buhok, na inaakusahan sila ng pagdaraya. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Iglesia, ang lumikha ng tore, at sinabi kay Yojiri na nalulungkot siya dahil nalampasan niya ang lahat ng kanyang mga bitag sa pamamagitan ng pagpaslang sa kanila gamit ang kanyang kakayahan. Sinabi niya na siya ay masyadong delikado para iwanang mag-isa. Nagsimula siyang maghanda ng ilang malaking spell habang sinasabing bibigyan niya sila ng pagpipilian, ngunit pinapanto siya ni Yojiri sa kabilang mundo, na sinasabing nagmamadali siya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa susunod na lugar kung saan nakahanap sila ng isa pang dominator na gumagamit ng kanyang harem ng mga babae upang labanan ang isa pang tagakuha ng pagsusulit, na lumalabas na isang kalahating demonyo tulad ni Euphemia. Humingi ng pahintulot si Yojiri na dumaan, dahil hindi siya interesado sa pakikipaglaban, ngunit sinabi ng dominator na hahayaan niya silang makalusot kung matatalo nila ang kanyang mga bodyguard sa 3-on-3 na labanan. Tinanggap ito ni Yojiri at tinapos silang lahat sa kanyang kakayahan at nagsimulang maglakad pasulong, ngunit ito ay talagang nagpapagalit sa Dominator, at sinubukan niyang tumayo upang mag-spell, ngunit tinapos siya ni Yojiri ng kasing bilis na tinawag siyang mahina. Nang makita ang lahat ng ito, sinabi ng babaeng kalahating demonyo na mayroon siyang kahilingan sa kanya, at nagpa siya silang makinig sa kanya. Ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang si Theodesia, at ipinaliwanag na hinahanap niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Sinabi niya na pumunta siya dito dahil narinig niya na ang ilan sa kanyang mga tao ay nakulong dito, at ang pagtulong sa kanya ay maaaring maging laban sa Swordmaster. Sinabi ni Yojiri na gumawa na siya ng gulo sa kanyang tore, kaya hindi na siya interesado dito, kaya wala siyang problema sa pagtulong sa kanya. Pagkatapos ay tinanong niya siya kung mayroon siyang anumang mga pahiwatig tungkol sa kung nasaan ang kanyang mga tao, at sinabi ni Theodesia na nararamdaman niya ang kanilang presensya, at tila sila ay nasa isang lugar sa ilalim ng lupa. Sa sandaling iyon, sina Rick, Frederica, at Lainel ay pumasok din sa arena, at lumalabas na tinulungan ni Rick at Frederica si Lainel na makakuha ng ilang puntos, pati na rin dahil siya ay isang mahinang talunan. Pagkatapos nito, lahat sila ay nakarating sa ibabang palapag kung saan ibinalita ni Yurabi na lahat sila ay nakapasa sa pagsubok at ngayon ay naging Knights of the Divine King. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga maintainer ng tower at sinabi sa kanila na ang unang hadlang sa paligid ng Dark King ay naalis na, at sa ilang kadahilanan, hindi na gumagana ang tore. Nagpagulat ito kay Yurabi, at nagtataka siya kung ano ang nangyari, ngunit pagkatapos ay may biglang sumisira sa buong tore sa itaas nila ng isang pagsabog, at ipinahayag ang kanyang sarili bilang isang mataas na uri ng demonyo na sinamahan ng isa pang katulad niya. Ang kanilang layunin ay tila ang muling pagkabuhay ng Dark King, at naghahanda silang labanan si Yurabi at ang kanyang mga kabalyero. Ang demonyo ay tila nagtataglay ng kapangyarihan upang tapusin ang mga tao sa paligid niya, habang ang isa naman ay tila napakahusay sa mahika, habang hinaharangan niya ang apoy na magic ni Frederica gamit ang kanyang mga kamay at pagkatapos ay ginawang biskwit ang kanyang tungkod sa tabi ng kanyang braso. At ginagawa dito ang unang pagtikim, sinasabing siya ay medyo matamis. Nag-iisip si Frederica kung magiging red-haired Emperor of the Sea na ba siya, pero mabilis niyang naalala na side character lang siya para sa minor arc na ito.
Nang makita ang lahat ng ito, nagpasya si Lainel na gamitin ang natitirang limitadong edisyon ng Gucci Roll, at ginamit ang lahat ng kanyang mga apology stone upang ipatawag ang ilang uri ng himala na makakatulong sa kanila na harapin ang mga demonyo. Ngunit nauwi ito sa pagpapatawag ng Diyosa mula kanina, na labis na ikinatakot niya. Tinanong niya siya kung maglalaho siya muli, ngunit sinabi niya na sa pagkakataong ito ay pagbibigyan niya ang kanyang hiling na pangalagaan ang lahat, at pagkatapos ay lumapit sa mga demonyo, at sa gulat ng lahat, pareho silang yumuko sa kanyang harapan at ihayag na siya talaga ang asawa ng Dark King. Siya ay nagpapatawag at nagmamanipula ng mga bayani upang palayain ang kanyang asawa mula sa selyo, ngunit palaging nabigo dahil sa Swordmaster. Ngunit salamat sa malas na basurang ito na pinangalan ng Lainel, nagawa niyang maalis ang mga hadlang sa pagkakataong ito. Tinanong siya ni Lainel kung nagsisinungaling siya tungkol sa pag-aalaga sa lahat at pagtupad sa kanyang hiling, at sinabi niya na hindi siya nagsinungaling at aalagaan niya silang lahat sa pamamagitan ng pagsira sa lahat ng sangkatauhan, kaya walang dapat ipag-alala. Samantala, nagpasya sina Yojiri, Tomochika, at Theodosia na pumunta sa ilalim ng lupa upang hanapin ang kanyang mga tao, at salamat sa kapangyarihan ni Yojiri, nagawang tapusin ang time-space barrier na nagtatago sa ibabang palapag. Napansin din ni Tomochika ang ilang high-speed robot na lumampas sa kanila gamit ang ilang blades, ngunit nagpasya silang huwag pansinin ito at tumuon sa silid sa ilalim ng lupa sa harap nila. Pagdating sa loob, nakita nila na ang silid ay puno ng mga likidong chambers, kung saan ang mga tao ni Theodosia ay ginagamit bilang mga guinea pig para sa kakilekilabot na mga eksperimento, at upang gamitin ang kanilang mahika upang suportahan ang hadlang sa paligid ng Dark King. Nagpasya si Theodosia na wakasan ang kanilang paghihirap gamit ang kanyang sariling mga kamay, at pagkatapos ay nagpasya na maghiganti sa Swordmaster. Dahil doon, bumalik silang lahat para tingnan kung ano ang nangyayari. Sa kabilang banda, nakikita natin si Lainel na sinusubukang pigilan ang Diyosa upang lumikha ng pagkakataon para sa Swordmaster na tapusin siya. Habang ginagawa iyon, ipinahayag niya sa Diyosa na hinihintay niya ang lahat ng uri ng mga hadlang na makawala sa kanya, kabilang ang lumikha ng tore, si Iglesia, dahil naibalik niya agad ang hadlang. Bukod pa riyan, nag-aalala rin siya sa Goddess Killer, na kahit papaano ay bigla na lang nasawi sa pagsubok, at ngayon ay nagawa niyang basagin ang hadlang upang palayain ang kanyang asawa. Sa pamamagitan nito, sinira niya ang kaibuturan ng hadlang at pinakawalan ang Divine King at ang Dark King mula sa kanilang time seal, ngunit sa gulat ng lahat, ang Dark King ay nahulog lang sa ilog kasama ang kanyang nasawi na katawan at nalunod. Lahat sila ay nagtataka kung paano ito nangyari, habang nalaman namin na ito ay kagagawa ni Yojiri at hindi niya sinasadyang napaslang ang Dark King bilang tugon sa mataas na densidad ng miasma sa rehiyon na malapit nang saktan siya. Sa sandaling iyon, sinamantala ni Theodosia ang lahat ng kalituhan at hiniwa ang Swordmaster sa kalahati at naghiganti. Dahil dito ay talagang nagulat si Rick at ang iba pa, at iniisip nila kung siya ay isang kaaway. Kasabay nito, ang high-speed robotang aggressor, si Hedgehog, ay nagpapakita din sa battle zone at pinaslang ang Diyosa at umalis palayo. Ang dalawang demonyo na nagsimula ng lahat ng ito ay nagpapagaling sa kanya pabalik sa ganap na kalusugan, at nagrally ng kanilang mga puwersa upang salakayin ang mga tao upang maghiganti sa pagpaslang sa kanilang hari, ngunit tinapos lang sila kaagad ni Yojiri sa kanyang kakayahan at sinabi sa kanila na ayaw niya ng anumang drama. Ang buong bagay ay nagpapawala sa isipan ng Diyosa, at nagsimula siyang magpaputok ng mga random na kakayahan sa lahat ng direksyon. Tinanong ni Tomochika si Yojiri kung may gagawin ba siya tungkol sa kanya, ngunit sinabi niya na walang ginawa ang Diyosa sa kanya, kaya wala siyang dahilan para labanan siya. Sa kabilang banda, nakikita natin ang paghila ni Hayanosi kay Damien patungo sa tower, habang iniiwasan niya ang lahat ng random na pag-atake gamit ang kanyang hindi naman malakas na kakayahan. Sa sandaling dumating siya roon, ginamit niya ang kanyang kakayahan sa pagtatasa upang sabihin kay Rick na maaari niyang tapusin ang Diyosa gamit ang kanyang banal na espada, na ginagawa niya, at pagkatapos ay lumingon patungo kay Yojiri at Tomochika upang makita kung ano ang tungkol sa kanilang lahat bago sila labanan. Ginagamit niya ang kanyang mata kay Yojiri upang suriin ang kanyang mga istatistika, ngunit ipinapakita nito sa kanya ang katapusan ng lahat sa kanya, at ito ay nagpapawis sa kanyang kaluluwa habang siya ay nagpasya na huwag gumawa ng kahit ano bago ibigay si Damien kay Yojiri. Nagtataka si Yojiri kung ano ang tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos ay lumingon kay Damien at tinanong siya kung paano siya nakaalis sa kanyang collar.
Sinabi niya na hindi niya sinabi na ang epekto nito ay permanente, humihingi ng paumanhin sa panlilinlang sa kanila. Pagkatapos nito, kinausap sila ni Rick tungkol kay Theodosia at kung ano ang ginawa niya, at sinabi sa kanya ni Yojiri na tignan kung ano ang nakita nila sa basement. Kung magpasya pa rin siyang labanan ang mga ito, tutulungan niya si Theodosia. Tinanong siya ni Rick kung ano ang maaari niyang gawin sa kanyang maliit na patpat, ngunit pinigilan siya ng Divine Queen at sinabi sa kanya na si Yojiri talaga ang nagpabagsak sa Dark King at lahat ng mga demonyo sa kanilang paligid, na talagang ikinagulat ni Rick habang siya ay humihingi ng tawad sa kanyang kawalang galang na pag-uugali. Pagkatapos noon, nagpasya silang lahat na maghiwalay ng landas. Sina Rick, Frederica, Lainel, at ang Divine King ay pumunta sa Royal Capital, habang sina Yojiri at Tomochika ay nagpasya na pumunta din doon ng mag-isa. Inihayag ni Theodosia ang pangalan ng kanyang nakababatang kapatid na babae, na lumabas na si Euphemia, at sinabi sa kanya ni na Yojiri at Tomochi na narinig nila ang pangalang ito, habang naglalakad sa isa sa mga lungsod sa kanilang paglalakbay, at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga ruta na kanilang tinahak bago umalis. Binigyan din sila ni Rick ng 2 pendants na may sagisag ng Royal Knights, at sinabi na dapat nilang ipakita ito sa mga gwardya sa kabisera kung sakaling kailanganin nila ang kanyang tulong. Sa pamamagitan nito, sinimulan ni na Yojiri at Tomochika ang kanilang paglalakbay patungo sa kabisera, habang iniiwan si Damien doon mag-isa. Ngunit sa kasamaang palad para sa kanya, sa huli ay nilapitan siya ng isa sa mga demonyong sumalakay sa tore, at sinabihan niya itong sundan siya. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nakikita namin si Sayo na humihigop ng matamis na tsaa habang ang kanyang kabalyero ay nag-uulat sa kanya tungkol kay Hayanoshi at Yojiri. Sinabi niya na hindi siya dapat makialam sa mga sage candidates, at nagpa siya na ipatawag ang isang tao mula sa mundo ni Yojiri upang tanungin sila tungkol sa kanya. Ang Samangay pala ay isa sa mga Japanese scientist na nagbabantay sa kanya, at nang malaman niyang siya ang nagpawala ng Alpha Omega sa kanilang mundo, tinawag niya itong tagapagligtas at nagpasalamat sa kanya. Ngunit pagkatapos ay napansin niya ang isang babala sa kanyang aparato na nagsasabing bilang isang empleyado sa sea level, hindi siya pinahihintulutang maging ganito kalapit sa Alpha Omega, at ito ay nagpapahamak sa kanyang sarili na natapos kaagad ang sarili sa harap mismo ng sage. Sa kabilang bahagi ng mapa, pabalik sa kung saan ang boss ay inatake ng dragon, nakita namin si Ayaka na biglang nagkamalay habang siya ay binuhay muli sa pamamagitan ng ilang anyo ng sentient system. Sinasabi sa kanya ng AI na kailangan niyang kumuha ng malaking halaga ng nutrients upang simulan ang kanyang paggaling, kung hindi, siya ay masasawi sa loob ng 30 minuto. Nagpa siya si Ayaka na kumain ng masarap na bulok na dragon, at pag-usapan pa natin iyon sa mga comments. Samantala, dumating sina Yojiri at Tomochika sa Royal Capital at napahinto ng Royal Knights na nagsabi sa kanila na lumabas sa kanilang sasakyan at ipakita sa kanila ang kanilang mga ID. Ipinaliwanag nila na nakuha nila ang kotse mula sa alkalde ng Hanabuse City, at sila ay mga sage candidates na naruroon para sa isang pagsubok. Sinusuri sila ng gwardya gamit ang appraisal tool, ngunit ipinakita sa kanila ni Yojiri ang pendant na ibinigay sa kanila ni Rick, at napaluhod silang lahat. Ipinaliwanag nila na ito ang tanda ng maharlikang pamilya at binibigyan sila ng daan upang makapasok sa lungsod. Sa sandaling iyon, ang pinakabatang prinsipe, si David, ay dumating sa eksena at hiniling na ipakita sa kanya ang kanilang mga espada bilang Knights of the Divine King. Tinanggap ni Tomochika ang kanyang hamon sa isang tunggalian, kapag nabigo silang magpakita sa kanya ng anumang mga espada. Sa tunggalian, ipinakita niya ang martial art ng kanyang pamilya at nauwi sa pagpapalaya sa mga susunod na henerasyon ni David mula sa masakit na pagtama sa kanyang ibaba. Pagkatapos naging isang maginoo ni David habang nag-aalok siya na bigyan sila ng paglilibot sa lungsod, at ipinapaliwanag kung paano nilikha ang mga pader ng lungsod libo-libong taon na ang nakalilipas ng Great Sage Iglesia, ang parehong tao na lumikha ng tore na iyon. Sinabi rin niya sa kanila na ang Royal Capital ay itinayo sa ilalim ng isang hadlang sa ilalim ng lupa na tumatatak sa isang Dark Lord, katulad ng Tower of the Swordmaster, na ikinagulat ni na Yojiri at Tomochika dahil hindi nila inaasahan na mayroong higit sa isang Dark Lord. Pagkatapos nito, tinanong ni Yojiri si Tomochika kung patatawarin ba nila ang kanilang mga kaklase or dapat ba silang maghayganti sa kanila, at nagpa siya si Tomochika na makipagkita muna sa kanila at tingnan kung anong uri ng ugali ang kanilang gagawin sa kanila.
Sa pamamagitan nito, sumama sila sa kanilang mga kaklase sa Royal Palace habang lahat sila ay nakakatugon sa hari. Ang tatlong bully mula sa klase, nakilala ngayon bilang ang tatlong bully Beta Lords, ay nagpasya na gamitin ang kanilang pangingibabaw sa pamamagitan ng pagsisiwalat na ang isa sa kanila ay may kakayahang magpahinto sa oras. Habang lumalapit siya sa hari at kumilos ng walang pakundangan sa kanya, pinutol ng hari ang kanyang mga daliri at ipinahayag na ang kanilang mga kapangyarihan ay humihina ng husto kung susubukan nilang labanan ang sinumang may kaugnayan sa maharlikang pamilya, at na sila ay nabigyan ng proteksyon ng mga sage. Pagkatapos nito, umupo siya pabalik sa kanyang trono at sinabi na upang maging sage, kailangan nilang makamit ang isang mahusay na tagumpay sa isang buwan, kung hindi, lahat sila ay mabibigo. Pagkatapos nito, umalis ang hari, at opisyal na ipinaalam ni Tomochika at Yojiri ang kanilang presensya. Pinag-uusapan nilang lahat ito, at sa huli, sina Yojiri at Tomochika ay sumang-ayon na sumama sa kanila nang walang anumang karahasan. Gumawa sila ng cover story na nakuha ni Yojiri ang kasanayang pumaslang ng mga insekto kaagad, at nakuha ni Tomochika ang kasanayang gumawa ng espesyal na sandata na gumagana lamang sa kanyang sarili, at salamat sa mga kasanayang ito, nagawa nilang makatakas mula sa dragon. Sinabi ng kapitan ng klase na naniniwala pa rin siya na ginawa nila ang tama sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanila bilang decoy, dahil ang kaligtasan ng marami ang kanyang prioridad. Sa lahat ng iyon, lahat sila ay nagsimulang mag-isip tungkol sa mga paraan upang makapasa sa Sage exam, at sa huli ay makakuha ng tulong mula sa royal family, na nagmumungkahi na bumaba sila sa underground na piitan at talunin ang Dark Lord bilang kanilang tagumpay. Sa pamamagitan nito, lahat sila ay bumubuo ng mga grupo at pumunta sa ilalim ng lupa, pinangunahan nina David at Rick, na kalaunan ay dumating sa royal capital kasama din ang Divine King. Habang si Tomochika ay abala sa pakikipaglaban sa underground na piitan, sumali si Yojiri sa grupo ng mga talunan sa kanilang klase, kasama ang dalawa pang lalaki, isa na may kakayahang magluto at ang isa ay may kakayahang magbasa ng kahit ano. Hindi nagtagal, sumali sa kanila ang isa pang lalaki na nagngangalang Sichi, na may kakayahan na tinatawag na Death God, na halos katulad ng kakayahan ni Yojiri na agad na tapusin ang kanilang target, ngunit ito ay isang mababang bersyon ng kapangyarihan ni Yojiri. Ang lalaki ay nakaupo sa harap ni Yojiri at ipinahayag na siya ay kasama ng cult, na isa pang organisasyon na kumikilala sa kanya bilang Diyos ng Kamatayan at siya rin ang tumutukoy sa kanya bilang Panginoon Akakashi. Sinasabi ng mga lalaki na binabantayan niya siya gamit ang kanyang mekanikal na mata, ngunit huminto siya sa pagtatrabaho mula nang dumating sila sa mundong ito, at pagkatapos ay umalis na nagsasabing magiging masaya siyang paglangkuran siya kung kailangan niya ng kanyang tulong. Pagkatapos nito, ang iba pang dalawang especially iya ay nakipag-ugnayan din kina Yojiri at Tomochika, at humingi ng paumanhin sa kanya para sa panlilinlang sa kanya sa lahat ng oras na ito. Sinabi ni Yojiri na wala siyang pakialam hanggat hindi siya nagdudulot ng anumang problema, at hinahayaan silang tumuon sa kanilang kaligtasan sa bagong mundong ito. Sinabi niya na gusto niyang makilala ang sage na si Sion, dahil baka may alam itong paraan para makabalik sa kanilang mundo. Habang nangyayari ang lahat ng ito, nalaman namin na nakilala ni Euphemia ang bagong katawan ni Lane at nagpasyang pagsilbihan siya. Pinangalanan ng bagong katawan ang kanyang sarili na Rizli, at isinama niya si Euphemia sa isang paglalakbay upang mahanap ang lalaking nagngangalang Yojiri. Bukod pa riyan, pumunta si Sion kay Hayanosi sa Sage World, at nalaman niyang nagdurusa siya sa PTSD matapos tingnan si Yojiri. Nag-aalala siya at sinabi na kailangan niyang makakuha ng higit pang impormasyon sa kung ano talaga siya, at nagpa siya na makipagkita sa kanyang mga kaklase. Kasabay nito, nakipagtulungan ang Demon Spawn Loot kay Damien, dahil alam niya ang tungkol kay Yojiri at dinala siya sa Royal Capital para ayan silang nakababata at mas malakas na kapatid ng yumaong Dark King, na naninirahan sa ilalim ng Royal Capital. Kapag nakapasok na sila sa loob ng lungsod, pumunta sila sa isang tavern at sinubukang kumuha ng impormasyon sa mga paraan upang makapasok sa underground na piitan. Ngunit pagkatapos ay nakita nila ang tatlong taunang lalaki doon, at sinabi ni Damien na kailangan niyang iwasang matuklasan ng mga ito, or ito ay magiging mahirap para sa kanya. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Ayaka sa tavern at sinimulang pahirapan ang isa sa mga talunan hanggang sa maging tomato sauce ito. Sinabi niya sa dalawa na bumalik at sabihin sa lahat na hindi niya sila patatawarin, at maghihiganti siya sa harap nila sa pag-iwan sa kanya bilang decoy.
Nang makita ang lahat ng ito, talagang nag-aalala rin si Damien, ngunit pagkatapos ay nagpakita si Sion sa harap nila at tinanong niya si Damien tungkol kay Yojiri. Sinabi niya na wala siyang gaanong alam tungkol sa kanya, ngunit nakukuha niya ang impormasyon tungkol sa pasukan sa underground na piitan mula sa kanya. Sinabi ni Sion na magiging masaya na panoorin ang kanilang ginagawa at pagkatapos ay naglalakad pabalik sa kanyang Sage World. Doon, sa gabi, habang nakikipag-usap sa kanyang katulong, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang panauhin na lumabas na si Haryudo, ang analyst mula sa mga Sage candidates. Sinabi niya kay Sayo na nakarating siya sa kanyang silid gamit ang kanyang mga kasanayan sa paglutas ng problema, at pagkatapos ay hiniling sa kanya na palawigan ang deadline sa kanilang pagsusulit. Sinabi ni Sayo na isasaalang-alang niya ito kapalit ng pagtapos niya kay Yojiri, nangumiti ito at sumang-ayon. Pagkatapos nito, bumalik si Haryudo at umarkila ng isang assassin na may kapangyarihan ng Sage at Espiritu at sinabihan siyang tapusin si Yojiri. Sa kabilang banda, ang ibang mga kandidato ng Sage ay nag-aalala para sa kanilang buhay dahil natatakot silang sundan sila ni Ayaka. Ang isa sa kanila, na nagngangalang Rionat na may kakayahang palakasin ang kanyang lakas, ay nahanap si Ayaka at sinubukang atakihin siya gamit ang mga high-speed na bato. Ngunit tinangkilang ito ni Ayaka tulad ng pagiging beta girl niya at nakipag-away sa kanya. Mag-isa niyang sinisira ang kanyang sarili at kaluluwa, ngunit sinabi ni Rio na nawala siya sa kanyang buong kapangyarihan dahil sa haring sumupil sa quirk na aktibo sa buong Royal Capital. Nang marinig ito, hinayaan ni Ayaka si Rio na umalis at pagalingin ang sarili, at lumipad upang sunugin ang King's Royal hanggang sa maging abo. Matapos siyang tapusin, bumalik siya upang labanan si Riona ng buong lakas at tuluyang sirain siya muli. Kinabukasan, kinalaban niya ang talunang kusinero, na kahit papaano ay nagawang bigyan siya ng aktwal na laban. Habang inilalabas niya ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-aakalang siya ay isang sangkap, at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang katayuang chef para labanan siya gamit ang kutsilyo sa kusina at isang shadow clone jutsu, na nagsasabi na ito ay isang mahalagang kasanayan para sa isang lutuin, dahil madalas silang nangangailangan ng maraming kamay upang panatilihing gumagalaw ang kusina. Ngunit kahit na matapos ang lahat ng ito, si Ayaka ay nagtatapos sa paggawa ng isang inihaw na barbecue mula sa kanya gamit ang kanyang dragonak na apoy. Samantala, nalaman namin na ang taong mambabasa ay talagang may kakayahang makita ang hinaharap na nagsusulat mismo sa kanyang kwaderno sa sandaling gumawa siya ng isang pagpipilian. Habang nangyayari ang lahat ng ito, bumaba sina Damien at Lot sa piitan sa ilalim ng lupa at nalaman na nagawang basagin ng kapatid ng Dark King ang selyo sa kanyang sarili, ngunit nagpa siya na manatili doon upang maiwasang magalit ang kanyang kapatid. Siya ay nagdurusa mula sa isang brother complex syndrome at mahal niya ito, na dahilan upang maging mabuti siya kina Lot at Damien kapag dinala nila ang susi ng kanyang kapatid sa kanya. Ngunit nang sabihin sa kanya ni Lot na nasawi na ang kanyang kapatid at kung sino ang may kagagawan nito, talagang nagalit ito, at hinawakan niya ang magkabilang braso nito at sinabing bubuhayin niya ang kanyang kapatid at sisimulang lamunin ang lahat sa paligid niya gamit ang kanyang spell. Sa kabilang banda, nakita namin ang pagdating ni Sion sa dining hall upang makipagkita sa mga kandidatong Sage. Matapos makakuha ng extension mula sa kanya si Haryudo, sinabi niya sa lahat na hindi siya masaya sa nagiging resulta ng Sage exam at sa tingin niya ay napakadali nito, kaya gusto niyang maglaban silang lahat hanggang sa isa na lang ang matira sa kanila, at ang taong iyon ay ang tanging magiging Sage. Nagmarka ito sa simula ng Battle Royale habang sinusubukang gamitin ito ng Death God ability guy sa kanya, ngunit sinabi ni Sayo na hindi ito gumana sa kanya dahil ganap niyang pinagaling ang sarili sa isang level up, at pagkatapos ay pinatumba siya sa isang kisap mata mula sa kanyang mga daliri. Samantala, si Yojiri ay nagre-relax sa labas, at napansin niya si David na natutulog na parang nasa ilalim siya ng isang uri ng spell at pinapanood siyang tumalon sa isang bangin. Sinusubukan niyang tulungan siya at nahuhulog sa kanya. Sa ilalim ng lupa, ang kapatid ng Dark King na nagngangalang Mana ay naging kanyang likidong anyo na mana, at nagsimulang kunin ang lahat sa kanyang paningin habang siya ay nagsimulang bumulwak palabas ng Royal Capital ng may matinding puwersa. Habang nahuhulog, iniligtas ni Yojiri ang kanyang sarili at si David sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang momentum gamit ang kanyang kakayahan, at pagkatapos ay nakipagkita kay Damien, na tumatakas din kay Mana para sa kanyang buhay.
Naabutan nilang lahat ang isang elevator na magdadala sa kanila pabalik, at sa sandaling naroon, pumunta si Yojiri upang makipagkita kay Tomochika upang malaman kung ano ang nangyayari. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa Battle Royale, at nauwi rin sila sa pakikipaglaban sa isang grupo ng kanilang mga kaklase. Samantala, nagpasya si Ayaka na ito ay isang magandang araw para maghayganti at sumali rin sa Battle Royale. Natapos niya ang pakikipaglaban sa isang babae na may kapangyarihang ipatawag ang lahat ng uri ng modernong armas, at nang magsimula siyang matalo sa labanan, nagpatawag siya ng bombang nuclear na parang isang talunan at ibinagsak ito kay Ayaka. Ang pagsabog ay sumisira sa lahat ng bagay sa paligid nito at kinuha din si Yojiri at ang iba pa sa epekto nito, ngunit iniligtas silang lahat ni Yojiri sa pamamagitan ng pagsira sa mga batas ng pisika dahil bakit hindi. Nagtagumpay si Ayaka na makaligtas sa pagsabog sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang anyo ng tao, at permanenteng nagbabago sa kanyang anyo ng dragon. Kapag gumaling na siya, nagpasya siyang tiyaking masasawi na ang lahat at nakita niyang buhay si Yojiri at ang iba pa sa gitna ng nagninangas na lugar. Ang gotcha system sa kanyang utak ay nagsimulang magsalita, at lumalabas na ito ay isang teknolohiya mula sa hinaharap na partikular na binuo upang kontrahin ang instant death ability ni Yojiri, sa pamamagitan ng pagiging undetectable niya. Ang epektong ito ay gumagana sa isang tiyak na lawak, ngunit pinapaslang din ni Yojiri si Ayaka nang makita niya ang napakalaking dragon na papalapit sa kanila. Pagkatapos nito, dumating si Sayon sa harap nila at sinabi na gusto niyang makausap si Yojiri, dahil nabalitaan niyang buburahin siya nito. Sa sandaling iyon, ginamit ni Yojiri ang kanyang kakayahang sirain ang isa sa kanyang mga ankles at pagkatapos ay nagsimula sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang mga daliri, na ipinapakita sa kanya kung sino ang tunay na boss doon. Pagkatapos ay hiniling ni Yojiri sa kanya na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga paraan upang makabalik sa kanilang dating mundo, ngunit nag-teleport lang siya pabalik sa kanyang Sage World at sinubukang pagalingin ang sarili. Ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nabigo, at ito ay nag-aalala sa kanya, ngunit pagkatapos ay sinimula ni Yojiri na sirain ang higit pa sa kanyang mga bahagi at nagsimulang umatake sa kanyang minamahal na lingkod, si Rakiro. Dahil dito, sumuko si Sayon, at bumalik siya sa kanya at ipinaliwanag na wala ng paraan para makabalik sila, dahil ang ugnayan sa pagitan ng kanilang mundo ay nawala na. Nang marinig ito, sinabihan siya ni Yojiri na sabihin sa kanya ang tungkol sa mga coordinate ng kanilang lumang mundo, at humingi din sa kanya ng mga paraan upang makuha ang kinakailangang mana. Naglabas siya ng isang Philosopher's Stone sa kanyang katawan at sinabi na ito ang pinagmumulan ng immortalidad para sa mga sage at dapat sapat na upang matuloy ang kanilang paglalakbay kung sapat ang kanilang makolekta. Ang lahat ng mga sage ay mayroon nito, ngunit ang bato ay nawawalan ng kapangyarihan kung ang isang sage ay nasawi. Nang marinig ito, nagpasya si Yojiri na hayaan siyang umalis at bumalik sa Royal Palace kasama sina Tomochika, Damien, at ang dalawang especially Iya, kabilang si Prince David. Sa sandaling wala na sila, si Mana ay nagpakita sa harap ni Sayon at nakuha siya gamit ang kanyang mga kapangyarihan, sinisipsip siya habang tinatawag siyang isang kalunos-lunos na talunan ng isang santo. Sinabi sa kanya ni Sayon na alalahanin ang pangalan ng taong papaslang sa kanya, habang tinutukoy si Yojiri bago nalunod sa kanya. Sa kabilang banda, si Yojiri at ang iba ay lumakad papunta sa kastilyo, at nakita ang arsobispo na nagsasabi tungkol sa pagsisimula ng kanyang villain arc at pagiging masaya tungkol sa paggising ni Mana, ngunit pinatahimik siya ni Yojiri sa kanyang kakayahan dahil siya ay masyadong nakakainis. Sa sandaling iyon, si Mana ay nagpakita sa harap nila at sinabing sisirain din niya sila, ngunit pinatahimik din siya ni Yojiri at natapos ang huling laban ng boss sa isang segundo. Dahil naligtas na ang kaharian, lumipad si David palabas ng kastilyo sakay ng isang ship kasama ang mga especially Iya, habang si Yojiri ay sumusunod sa likuran sa pamamagitan ng pagkapit kay Tomochika, na dumausdes pababa tulad ng isang Batwoman. Nang makalabas, napansin nilang nakatakas muli si Damien, at sinabi ni Yojiri na ayos lang dahil hindi niya gusto ang kanyang mukha na nasa paligid pa rin. Pagkatapos nito, sinabi niya na hahanapin niya ngayon ang iba pang mga Philosopher's Stone upang sila ni Tomochika ay makabalik sa kanilang mundo, at sinabing hihiwalay siya sa iba pa sa kanila. Ang mga especially Iya ay sumang-ayon na lumakad din sa kanilang sariling mga paraan at nagpasya na sumama kay David. Kasabay nito, lumipad ang isang pares ng mga aggressor sa kabisera upang makita ang pagkawasak ni Mana at nakita ang isang nasaktan na Haryudo sa gulo. Nagpasya silang kunin siya at lumipad.
Habang nangyari ang lahat ng ito sa Royal Capital, makikita natin ang kaunti kay Theodosia, na nauwi muli sa kanyang kapatid habang iniligtas ang ilan sa kanyang mga tao mula sa mga taksil na alipin. Doon, sumama siya sa kanya at kay Risley at nagsimulang magtungo sa Royal Capital dahil ang maliit na batang babae na may kulay rosas na buhok ay gustong makilala si Yojiri. Dumating sila sa tamang oras upang makita sina Yojiri at Tomochika, na nagpa siya na lumabas at hanapin ang iba pang mga Philosopher's Stone. Nang makita sila, tumalon si Risley at niyakap si Yojiri, sinabing gusto niyang pakasalan siya nito habang inaalok sa kanya ang kanyang Philosopher's Stone. Nagtataka si Yojiri kung tungkol saan ang lahat ng ito, at pinunan siya ni Theodosia kung paano nahuhumaling si Risley sa kanya dahil natutunan niya ang tungkol sa kanya mula sa kanyang lumang pagkatao pagkatapos magising. Dahil doon, lahat sila ay pumasok sa karwahe ni Risley at sumakay patungo sa susunod nilang destinasyon, habang si Yojiri ay nagpa siya na umidlip. Samantala, nakikita natin ang Divine King na nagbabantay sa kabisera mula sa isang tore habang iniisip niya kung paano madaling tinalo ng isang tao si Mana, at nagpa siya na masyadong mapanganib na hayaan ang isang tulad ni Yojiri na gumala sa buong mundo ng ganito at nagsimulang sundan siya.